Ito pala sila. Ito pala yun. Article 3, laptop reader. At Article 4, nasaan ang salin ni Sara Duterte? At ang Article 6, Sara the Toxic BP. At ang panghuli, Article 7, Sara the Unfit Leader. Kaya sumasapat ang pitong malalala puwang na kasalanan ni Sara Duterte. Kaya ang ating sigaw, huwag i-dismiss, ituloy ang paglilitis. 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 Kumakagat ang init na makasama. Subalit hindi tayo kakalma. Kaya ang ating sigaw, justice, justice, justice for the people. Justice, justice, justice for the people. Sara Duterte, litisin, litisin. Sara Duterte, litisin, litisin. Sara Duterte, litisin, litisin. Ang panawagan ng taong bayan sa loob ng Senado. Sara Duterte! Sara Duterte! Litisin, litisin. Defend, defend, defend the Constitution. Defend, defend, defend the Constitution. Sara Duterte! Litisin, litisin. Sara Duterte! Litisin, litisin. Sara Duterte! Litisin, litisin. Ang ating irerehistro sa Senado. Kutkutin sana sila ng kanilang konsensya kahit karampot pa sa ngalan ng mga mamamayan at isinasaan ng demokrasya at konstitusyon. Defend, defend, defend the Constitution. Justice, justice, justice for the people. Huwag i-dismiss, ituloy ang paglilitis. At tinatawagan na natin ang isa sa ating mga kapagsalita. Sa gilid ko. Dito sa gilid. Yan. Ikasama ang Silvia Estrada, isa sa mga complainant at kilala din sa mga laban ng espasyo ng kababaihan, batang babae. Tinatawagan ko si kasamang Silvia Estrada Claudio. Ang aming malambing na tawag ay Gokgay mula sa Tindig, Pilipinas! Magandang umaga sa inyong lahat mga kasama. Alam niyo po, sa ibang bayan, nagsisimula ang tamang pag-governance minsan sa isang kaso lang. Isang landmark na kaso. Masampulan lang, minsan ay tuloy-tuloy lang. Sana, ito na sana, ang sample natin. Ngunit, naintindihan ko po ang mga Pinoy, nilalapitan kami, bakit nyo pinail yan? Gagamitin lang po kayo ng mga politiko, tumutulong po kayo sa ganito, papasok kayo sa labanan na ganan. Tama po ang ating mga kababayan na magkawalan na ng paniniwala at paninindigan dahil totoo po na tama po sila. Mahirap po ang gumawa ng tama sa harap ng kasalukuyang sitwasyon ng politika ng bayan natin ngayon. Mag-away po sila, wala po akong pakialam. Ang kailangan lang po ay nasa tama ang ginagawa natin
At uulitin po natin, ang grupo ngayon, ang mamamayan na nandito ngayon, wala po kaming agenda kung hindi ang hustisya at pananagutan ng ating mga leader para sa mamamayan at sa kabutihan at sa kaunlaran natin. Larong dinastiya. Opo, dalawang malaki at bulok na dinastiya ang naglalaro ngayon sa bayan. Pero kung kumakampi kami sa isa, kung kumakampi kami sa BBM, nasaan po ang 200 peso wage increase na ipinaglalaban ng ibang manggagawa na nandito ngayon na aming alam ay galing pa sa Malacanang ang pagpatay ng measure na yon sa Congress. Kung kami po ay kampi sa isang faksyon, bakit tuloy pa rin po ang demolisyon sa mga komunidad ng maghihirap at mahirap na maralita? Kung kami po ay kampi sa kahit sino, bakit po naniningil din kami dyan sa bilyon-bilyon na ghost project and budget insertions yan na pinayaman lang ang iilan? Para sa akin lang po, personal, impeachable din po ang ginawa nilang pagnanakaw. Baka pwede nang maghintay lang sila, tapusin lang muna natin si Sara at pwede na natin ituloy sa kanila ang ginawa nilang kapulastugan sa budget ng Pilipino. Kaya wala po kami kinakampihan, ordinaryong mamamayan at tumungo naman tayo sa kabilang paksyon. Ano ba ang kinakatakot ni Sara Duterte? Ano ang dahilan pag ginagamit na niya lahat ang kaya niyang gamitin para maiwasan ang trial na ito? Ngayong umaga, biglang nag-decide ang Sergeant at Arms, yung mga yan, na humihingi lamang na ilabas na ebidensya at marinig ng taong bayan kung tama ba o mali ang aming akusasyon. Tanggalan nyo ng mga speech. Naku, thank you very much po, Sergeant at Arms of Senator President Chis Escudero. Alam po namin ang mensahe nyo. Mensahe po ng duwan. Delay po, kami po, ako po, kasama sa po ng 15 other people ay nag-file ng unang impeachment complaint. Ano po ang dinanas namin? Delay mula sa House of Representatives. Nag-rally-rally din po tayo. Nangyari siguro natuloy yung inabot sa Senado. Bulok na keso ang inabot natin sa delay. Oh, nabubulok na po yung kesong yan. Masyado na pong mabaho ang kesong yan. Delay, Chis Escudero. Ano ba yan? Nakakaintindi ka ba ng forthwith? Forthwith? Nag-aral ka ng, pinaaral ka ng taong bayan. Lupi ka all the way. Ang taxes po namin lahat ay nagbigay sa iyo ng edukasyon. Bakit naman forthwith lang, hindi mo malalantindihan? Tapos po, merong Duterte Black. Black of cheese din yun, no? Black of cheese. Na nabubulok din. Kahit daw sunugin ang katawan, Duterte daw sila. Senator judges daw sila. Paano ka nakadinig ng huwes na nagdesisyon na sa innocence or guilt ng kanilang trial? Para lang nangyayari yan araw-araw sa ating mga courts of justice minsan. Kakahiya. Mahiya naman kayo. At ito pa, ang Supreme Court. Ganito po yun. Nag-request din tayo. Kami na mga petitioner. Ang unang impeachment complaint. Maaari pa sa Supreme Court. Bago mag-decision na. Mag-request sana referendum na mag-dismiss ang kaso yan. Hindi ka tamang kami. Ano ang ginawa ng Supreme Court? Hindi kami. At ginamit pa ang ating complaint para i-dismiss ang impeachment complaint. Ano pa naman issue yan? Ano naman